Happy Tuesday night sa inyong lahat. Magandang gabi po. Welcome to our second day of five ng ating mid-year annual prayer and fasting. Magandang gabi sa inyo mga Anastasios, mga Dangawin. Good evening sa iyo, Giselle. Hello, hello. Magandang gabi sa iyo, James. Good evening. And Faith and Cyrus, good evening. Evening po sa lahat. Good evening po, Pastor Jeff. Good evening po. Magandang gabi, Ate Josie. Good evening, Tyrone. Yeah, pasukin muna natin silang lahat. Good Ayan. evening po. Good evening po. Ayan. Ayan. Yung iba sa inyo, gawin ko lang na co-host para pagka meron gustong mag-in at na-miss ko, pwede niyo akong matulungan magpa-pasok. Kasi mas maganda noon dati, yung automatic na pwede nang pumasok yung tao. Ayan. Ngayon, ang hirap eh. Zoe, good evening. Ayun, sino pa ba? Ayan, magandang gabi po, Ate Malen. Ayan, let's start with our siguro praise report and prayer request. Sandali lang po. Mhm. Good evening po, Pastor. Sorry, nagte-drive lang po ulit. Ay, good evening. Okay lang po, tita. Drive safely. Yes, welcome to your Simbang Pinoy Praise Report and Prayer Request. Aha, at samahan nyo na rin ng kung ano yung ah, prayer and fasting method na ginagawa natin. Ayan. So, reminder lang, no, sa una-una sa prayer and fasting. Good evening, Annalou and Mark. Sa prayer and fasting natin, reminder, choose your own way of fasting, no? Sa prayer naman, wala namang problema, no? Siyempre, una-una, ah, kapag nag-prayer and fasting ka, na walang prayer, diet tawag doon. Okay? So, nagpapapayat tayo nun. Pagka, ang gawin natin, huwag nating kalimutan, unang-una, huwag tayong manonood, no, ng mga mukbang, mga food na kumakain or mga masarap na sa YouTube, yan, iwasan natin yan. Kasi, kumbaga matitempt ka na mag-consume ng madami. Again, yung sa inyong fasting style, it will depend on you, no? Sana wag kayong mag-absolute kasi pag absolute fast, no water and no food, no? Marami kasi ngayon may mga ba yun, tawag din, underlying conditions ba yun? O may mga hindi magandang sitwasyon pagdating sa kalusugan, iwasan natin na magpagutom, di ba? So, pwede, pwede yung maganda yung maging absolute but yung partial fast. Yan. Pili kayo kung breakfast, lunch, or dinner. Skip nyo muna, then instead of eating, you do your prayers. And then, pwede rin naman yung fasting about your indulgences, no? Huwag ka munang magkarni ngayon or huwag ka munang mag-Facebook or whatsoever or YouTube whatsoever. Yung mga indulgences, no? Or Daniel fast, no? Siguro pinaka marirecommend natin ay Daniel fast. Yung Daniel fast ay pagkain ng vegetables and fruits, no? At kumbaga pag-consume din ng kokonti. Ayan. You don't have to kailangan na wala talagang intake kasi lalo na yung may mga sakit, no? At saka syempre may edad na mahirap na tsaka yung working, no? So kung mag-skip kayo, mas mabuti yun. Or yung Daniel fast. Alright? So, saka syempre, reminder din,
iwasan natin na magtanungan, no? Ng ano bang fasting mo, di ba? Ano bang ano mo, di ba? So, ngayon okay lang share natin na para ma-encourage yung iba. That's the purpose of it. Na pero yung te-text mo yung kaibigan mo, sabi mo, "Oy, ako naka-absolute fast, no?" Parang nagpapagalingan kayo. Naku, hindi nyo nakukuha yung yung essence ng fasting kasi it's not about us. It's about, uh, kumbaga, making spirituality first before the physicality. All right, siguro may enough na napaalala na yun, no, para sa atin about prayer and fasting. Let's start, no, with our good evening, PQ. Good evening, Analu and Mark. Good evening, Allison, May, and Jeannie. And who else? Okay, andito na siguro lahat. Siguro let's start with the Anastasios. Ayan. Any prayer request or praise report, mga Anastasios? At Opo. baka gusto nyo i-share yung inyong prayer and fasting method at para ma-encourage naman lahat. Not to boast about it, but to encourage everyone to be part of it. Kasi we're doing a corporate fast. Okay? Good evening, Ate Rose. Go ahead, Anastasios. Good evening po sa lahat. Praise report po is thank you po kay Lord dahil sa pagising niyo sa amin every morning na buhay kami at nagagawa namin yung mga um, responsibilidad and mga mission ni Lord sa amin sa everyday po. And praise report din po is katatapos lang po ng orientation ko kanina. So Mhm. tomorrow po, starting po ako ng klase, ng evening class up to July 23 po. For ano po ito? For certificate po ng ServSafe po. Prayer request po na sana po after neto mag-exam po ako na makapasa po ako. Mhm. And yung fasting po namin is Ano po kami, no meat, parang Daniel fast. no. At saka no rice. Mhm. Medyo mahirap-hirap yun, ano? Kaya po, no rice po kami. All right. Kaya Yes. po. Baka maging supervisor ka na niyan, ha? Ate Ay, Jasmine. hindi. Para yung level up mo, ha? Tuwing ano. Yeah, we're happy for that. Thank Sa you. praise, Go ahead. praise the Lord din po, nakauwi na po si Alison safely. Sila Mhm. Si Jean. Jenny. So yun lang po, Salamat Pastor. sa birthday ba niya, Opo. no? Birthday bash. Po, ni Alison. In advance na po nila. Yes. Mm. Thank you, thank you. Thank you po. Maraming salamat. Good evening muna tayo kay Pastor Ray, Ate Aileen, and Ate Darren. Good evening po sa inyong lahat. All right, let's go now sa mga dangawin. Dangawin family, magandang gabi sa inyo. Hello po, magandang gabi po sa lahat. So, kind of fast, no sweet fast po. Mm. Iwasan ang mga matatamis. So, salamat po sa Panginoon sa kanyang pag-iingat. So, yun lamang po, patuloy na pag-iingat po sa atin ang aking prayer request. Maraming pong salamat. Amen, amen. Indulgences naman yung kina Dangawin family. All right, punta naman tayo sa Meneses family. Good evening, Meneses. Prayer request, praise support, and ano ba ang fasting na ginagawa ninyo to encourage Evening po. everyone? Good evening. Yung praise report po, same pa rin naman po. Yung blessings po ng Panginoon, protection. Yung prayer request, same pa rin po nung kahapon. Copy-paste ng Pastor Jeff. Ako po, first time ko po, hindi po nagpa-fast ng food ngayon. Siyempre, no? Si baby. Hindi po, gutom po ako every 3 hours. Ang lakas ko po kumain. Kaya, So, 3 hours. Pero si Sai po may mga food po, iniiwasan. Yun po. So, tapos, ayun po, hindi po ako nakapag-fast ngayon ng food po. So, more on sa entertainment, ang fasting ko po. yeah, indulgences din, no? Kasi siyempre, may baby sa loob eh. Thank you, Ate Faith. Ate Josie, good evening sa iyo. Kuya Noel, good evening.
It's your turn. Good evening po, Pastor, at sa inyong lahat. Ang praise report ko po yung provision and protection sa ating lahat. May kwento ko lang po, no? Effective po talaga itong ating prayer and fasting. Mhm. Alam niyo po ba, nung last January po ba or February tayo nag-prayer and fasting? Mhm. Ito po yung bahay namin, isa po sa pinanalangin namin at may kasama kaming kapatiran na nanalangin din po. Sabay kami nanalangin. Ito po yung pinagkaloob sa amin ng Panginoon at tamang-tama naman po kailangan po namin ito makalipad dahil Mhm. tinitiran. Kaya effective po talaga itong ating prayer and fasting. Amen. Salamat sa Panginoon yung mga answered prayer. At saka, ang ano ko po, yung partial po ang fast ko. Amen. Amen. 1 meal po. Amen. Thank you, At Josie. Salamat po sa ating Panginoon. Salamat po. Good evening, Ate Ana Lu, Kuya Mark. Prayer and fasting style and praise support and prayer request. Good evening po sa lahat. Praise report ko po, I just really thank the Lord for the protection and for the just for keeping us safe every day. Mhm. And prayer request po, same yung sa mga bata po, continued protection sa kanila, guidance, and fasting method po, I'm staying away from sweets. Ayan. Thank you po, Ate Ana Lu. Good evening, Pastor Bong. Ate Terry, magandang gabi sa inyo. Ate Malen, good evening po. Kayo na po. Praise report and prayer request. Sorry, nagdadrive pala si Ate Malen. Punta muna tayo. Good evening, Pastor Bert. Ayan. Good evening po. Good evening. And Pastor Bong, Ate Terry, praise report and prayer request. Nakamute ka, Pastor. Praise the Lord. Good evening sa lahat. Mhm. Pastor, yung praise report, um, we're always thanking God sa protection niya, traveling mercies at saka provision. Not for us lang, Pastor, sa lahat din po, including sa pastors and members of the church, including church goers. Tapos, yung wisdom na binibigay niya, Pastor, as we deal with our work every day. Ganon. Prayer naman namin na sana si Karen one day, Pastor, mag-dedicate din ng life niya sa church. At saka, yung total healing kay Pastor Bong at saka, kung sino pang may mga sakit, both sa families at saka sa kung sino man yung mga nasa church at saka extended family members and friends, Pastor. Yeah. Thank you. Amen. Ayan. Good evening, Pastor Bert. Praise support and prayer request and fasting method ba gusto Good niyo? evening po. Good evening. Prayer request, ano pa siguro? Praise report muna. Ikaw, anong praise report mo? Good evening, Tita Elbs. Good evening po. Ikaw na Praise report, yung sa akin po yung sa retirement ko. Pinapapunta ako sa opisina kaya lang merong mga requirements na iniingi. Kaya lang nangyari, sabi ko nga sa prayer ko the Lord will give me a favor. Hindi na ako pumunta ng opisina. At the same time kasi merong mga yung mga nasa downtown. Binlock yung mga yung mga daan kasi pumunta yung mayor. At inaano niya yung mga ICE, yung ICE. Opo.
Kasi ang daming mga ano mga lumilipad na helicopter nung araw na 'yon, kahapon or ano. So 'yun, sa true phone na lang nag-ano kami. That's ano na po 'yun, malaking biyaya na sa akin 'yun. Hindi na ako pumunta doon. Requirements konti na lang. Yun po yung ano ko, praise report. At saka yung mga pagbibiyahe ni Sister Relby sa pag-riding, pag-iingat ng Panginoon. At yung re-request po siguro yung kay Wihan, Weds na hoping yung wala siyang trauma or ano na kasi nagkaroon siya ng aksidente kanina. Hindi naman sa driving, exit na lang siya dito. Yung kanyang sasakyan, yung bago, inano ng homeless, binasag yung kasi ano naka-stop mag-exit siya ng freeway, papasok ng Alvarado. Then may yung mga homeless dun sa ilalim ng tulay. Inano siya, hinaras siya, tinanggal yung wiper niya, then inismash niya yung ano, yung windshield. So biglang umatras si Wedge. Wala siyang magawa kasi naka-stop Buti na lang wala sa likod niya. Pero marami siyang binasag na ano, yung sabi ni Wedge, mga sasakyan. So yung sa kanya, isa sa mga na ano niya, napuruhan niya. Oh my goodness. So kaya yung bubog na ano sa mukha niya, tsaka pumasok sa iba yung sa bibig niya. So kanina pumunta siya ng hospital, sinamahan siya ni King. So hoping na wala siyang mga sa katawan niya na hoping nagpapahinga na siya ngayon, hoping sana walang naman na damage sa kanya sa katawan niya. Yeah. So unprovoked, Pastor, unprovoked yung homeless bigla na lang Yeah, saka sabi niya may dala siyang bote na wine. Lasing na siguro. At buti na lang nung tumawag siya ng 911, kaagad na-responde yung mga pulis o yung mga anim na sasakyan ng mga pulis ang nagresponde. Marami siyang binasag na mga sakyan. So una yung kay Wedge na nasa unahan siya So yun lang po yung pre-request na wala tong sa katawan niya. Yeah, at saka yung una safe siya, pangalawa yung yun po yung mahalaga na walang nangyaring sa kanya. Safe naman siya. At saka yung pag-claim niya sa insurance, matulungan ng police report. Kailangan niya yung police report Yeah. Binigyan nga siya ng card nung yung nakausap niyang sheriff or kapitan nata yung sa kanya. Tapos kinuna niya sana ng pictures, videos para pag hinahanap ng insurance, madali siya Yung hindi ko alam, Pastor, parang hindi ata na-activate yung camera niya pero meron namang report. Yeah, na siya nun, nagulat na siya nun. Automatic talaga yun, kahit sino naman. Yeah. So, yun lang po, Pastor. Medyo kapag meron tayong panahon na ganito marami mga nangyayaring. Yeah, so yun lang po. Hoping na lahat the Lord's protection be upon us and we must be alert and be careful. Yun siguro mapagmasid din tayo. Ikaw, Mama, meron ka bang praise report or yun na yun? Copycat na lang. Copycat? Copy-paste daw. Copy-paste at copycat. Okay. Salamat po mga pagyong at regards kay Wedge. Ayan, magbasa muna tayo dito. Sabi dito, magandang gabi po. Good evening po sa lahat. Praise report ko po, patuloy na blessing pa din mula kay Lord. Prayer request ko naman po, matuloy po ang surgery ni Dave at ang fasting po ay skip po ng breakfast. Yan, from Sister Rose. Sabi naman ni Ate Aileen, good evening po. Praise report na settle na po yung car accident lawsuit ni Daniel last week. Uy, praise the Lord. Nabawasan na po ang stress and anxiety namin. Wow. God is good. Hindi
ko pa po nasimulan mag-fast kasi 2 days na po. On and off ang headache ko since yesterday. Yeah, of course, that's understandable. Kakabili lang po namin ng gamot. So hopefully, I feel better po tomorrow so I can start my fasting. So yun na din po ang prayer request ko po ay ang headache goes away. Hindi po ako buntis, sabi ni Aiden. Ayan, may disclaimer talaga yun. Hindi pa ako buntis. Ayan, thank you, Aileen. Sabi naman ni Zoe, good evening po, praise report. Nakadating po ako sa Las Vegas ng July 5 safely po. I feel blessed po to have a family reunion po sa kamag-anak ko po dito. Prayer request, praying for my Lola Mel. Nag-double vision po siya last week. Last few weeks ago, praying for no for praying po for complete healing. Thank you po. Fasting method ko po is 1 meal a day po. Ayan, OMAD, 1 meal a day. Uh, Good evening po, praise report. Thank God sa daily provision, strength, and guidance ng Panginoon sa family namin at sa ating lahat. Prayer request, papray lang po namin yung travel namin ni Noel at mga bata on the 14 papuntang SeaWorld na may God's protection be upon us. Thank you, sabi naman ni Ate Darren. Ayan, sandali lang po. Kokopyahin ko lamang. Dali lang po Ayan. So kung meron kayong praise report pa, isulat nyo lamang at ating ilalagay dito. Prayer request. Ayan, ni Zoe. Ayan po. Zoe. Ayan. Ayan. Sandali lang po. Headache naman kay Aileen. Aileen, headache. Ayan. Galing sa lahat. Ayan. Surgery. Dali na po. Ayan, 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 ayan. Okay, ayan. Mahina ang kalaban. Sinusulat ko po kasi yung prayer request para mabilis mamaya. Okay, so PR, good evening sa'yo. Meron ka bang praise report or prayer request? Driving ka ba or able ka ba na magsalita? Balikan natin si PR, baka driving siya ngayon. Okay, tapos na tayo sa praise report and prayer request. Ngayon ay July 8, 2025, day number 2 of 5. Okay, tomorrow night ay day 3. So day 3 tomorrow ay regular prayer and fasting na yung weekly natin. Alright. So ngayon, ano muna natin? So, ayan. Yan, yan, yan. Okay, okay. Ayan. So, tomorrow, regular na Wednesday prayer, upper Zoom prayer gathering. So, si Ate Faith ang magdi-lead sa atin tomorrow. Alright? So, welcome sa ating media annual prayer and fasting, 8 p.m. Monday to Friday, mula July 7 hanggang July 11. Ayan. So, dito, pili muna tayo ng babasa, no? Siguro, tingnan natin kung sino yung pwedeng bumasa sa gabi na to. Dali lang po. Ayan, ayan, ayan. Piliin natin si Pastor Bong at si Ate Faith. Ayan. So, Pastor Bong, kayo ang babasa ng John chapter 5 verses 1 to 7. Tapos, ang 8 to 16 naman ay si Ate Faith. Ayan. Sige po.
Let's start. Go ahead, Mark. Okay, Pastor. Saglit lang, Pastor. Ko. John chapter 5, verses 1 to 8. 1 to 7. 1 to 7, rather. After this, a Jewish festival took place, and Jesus went out to Jerusalem. By the sheep gate in Jerusalem, there's a pool called Bethesda in Aramaic, which has 5 colonnades. Within these lay a large number of disabled, blind, lame, and paralyzed. One man was there who had been disabled for 38 years. When Jesus saw him lying there and realized he had already been there a long time, he said to him, "Do you want to get well?" "Sir," this disabled man answered, "I have no one to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, someone goes down ahead of me." Thank you, Pastor Bong. Sister Faith. Verse 8, "Get up," Jesus told him. "Pick up your mat and walk." Instantly the man got well, picked up his mat, and started to walk. Now that day was the Sabbath. And so the Jews said to the man who had been healed, "This is the Sabbath. The law prohibits you from picking up your mat." Verse 11, he replied, "The man who made me well told me, 'Pick up your mat and walk.'" "Who is this man who told you, 'Pick up your mat and walk'?" they asked. But the man who was healed did not know who it was, because Jesus had slipped away into the crowd that was there. After this, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you are well. Do not sin anymore, so that something worse doesn't happen to you." 15, the man went and reported to the Jews that it was Jesus who had made him well. Therefore, the Jews began persecuting Jesus because he was doing these things on the Sabbath. Amen. Maraming salamat, Ate Faith. Now let's watch this. Are you okay, Jesse? Uh-huh. Not moving from the edge? There's no point. It was a dumb idea. You're not going to try anymore. No, Jesse. If you don't have any hope, then why are you still here? I have a question for you. For me. I don't have many answers, but I'm listening. Do you want to be healed? Who are you? We'll get to that later. But my question remains. Will you take me to the water? Look, I'm having a really bad day. You've been having a bad day for a long time. So? Sir, I have no one to help me into the water when it's stirred up. And when I do get close, the others step down in front of me. And so... Look at me. Look at me. That's not what I asked.
I'm not asking you about who's helping you or who's not helping or who's getting in your way. I'm asking about you. I've tried. For a long time, I know. And you don't want false hope again, I understand. But this pool, it has nothing for you. It means nothing. And you know it. But you're still here. Why? I don't know. You don't need this pool. You only need me. So, do you want to be healed? So let's go. Get up, pick up your mat, and walk. I'm free to walk, like he said. Don't forget your bed. Why does this matter? Because you're not coming back here. That life is over. Everything changes now. Yo! It's Shabbat. What are you doing? Torah forbids carrying a mat on Shabbat? Not Torah, the oral tradition. Yes. Transporting objects from one domain to another violates Shabbat. The man who healed Do you not realize what just happened here? Why are you trying to make this about He Shabbat? said to me, take up your bed and walk. Who did? Who told you that? He did. I don't know. He didn't tell me his name. No. Of course not. He performs a magic trick and tells you to commit a sin. A false prophet. This will be reported. Report whatever you want. I'm standing on two legs. Amen. What a beautiful story. Maganda binasa pagkatapos may audio-visual. Mas masarap siyang i-deep dive study. So, basahin lang natin sandali. Meron nag-text dito. Sabi dito, good evening po. Dali. Tita Pepot, ayan. Sabi ni Tita Pepot, pray support po every night. I pray for protection and covering ng buong CPD and surroundings. Compound po ba yun, CPD? Last Monday po, may malaking sunog na naman sa Mandaluyong sa welfare bill po. Almost 250 families nawalan na naman ng bahay. Oh my goodness. I thank God for protection. Prayer request that David can find another job. Last day nila sa work sa June 21. July 21. Ayan, magsasara na po. Ayan. Oh, that's an awful news na 200 families nawala ng ng tawag nito, bahay, no? So, yeah, let us also pray for doon sunog sa Mandaluyong. Ayan, sa welfare bill. Okay.
Let's start with our deep dive study of the Word. Now we're in chapter 5. No? We get one story from each chapter. We are in the book of John, the Gospel of John series. In every Friday we do this, so we included this in our prayer and fasting. And one highlighted story that we want to share to you is the third sign. Bakit third sign? No? Yung healing of the sick. First sign yung wedding in Cana, no. Yung second sign yung healing nung bata, no. Ito na yung third sign, no, yung kanyang miracle na ginawa, healing ng may sakit, no. Let's start with the observation, no. What does the text say? No, binasa nila Pastor Bong, Ate Faith, tapos pinanood natin yung video, no. Minsan wag lang tayo ma-confuse, no. Syempre ang authority pa rin yung mismong word ng nasa Bible. Yung pagka kino-convert siya sa video, kumbaga sometimes they put cinematic effects, they put some names or they put some, kumbaga to make it more and kumbaga ini-enhance lang nila. No? Pero meron ako isa nakita na yung Book of John na ginawa talaga no, word for word. Kung ano yung nasa Bible, yun yung lalabas sa video. No? Yun, magandang panoorin yun. Nasa YouTube, libre lang siya. No? Kung may time kayo, magandang panoorin yun. 3 hours yun pag pinanood nyo. Okay, so dito naman sa The Chosen, okay naman to. Yung The Chosen, malinis naman to. No, yun lang, baka ma-confuse kasi kayo minsan no, sa pag-tell ng story. Alright, so let's start with the observation. Yan, mag-observe muna tayo dun sa binasa natin at pinanood natin. So dito, pag tinignan natin yung setting, no, it's a Jewish feast no, in Jerusalem. No? A pool called Bethesda, surrounded by many sick people. Doon kasi pumupunta yung may mga sakit na sabi nila kapag ka daw yung maunan tatalon doon, no? Yun yung gagaling, no? So, ang mga characters natin dito, makikita natin si Jesus, of course, no? A man who had been disabled for 38 years. Wow, 38 years, no? So, kung ano to, 20, 2025 ngayon, 19, ano to, 1987? 1987 pa disabled kung gano'n, no? So parang 38 years. Jewish leaders, isa sa mga characters nandoon, particularly pinakita nila, pag nakaitim kasi mga Pharisees yun eh. Ano yung event, no? Yung event, makita natin dito, Jesus sees the man and asked, "Do you want to be healed?" Why the question, "Do you want to be healed?" is very important. Kasi this is a very question that the Lord is asking us. Every time we pray, every time we fast, every time we go to a Bible study, every time we go to a church on a Sunday afternoon, no, sa altar call, this is the very question that He will always ask us. Do you want to be healed? No, maaring physical, maaring emotional, maaring psychological, maaring mental. Do you want to be healed? No? Pero above all, yung pinaka-importante yung spiritual healing. Dito the man explains he has no one to help him into the pool. Now Jesus says, "Get up, take up your bed, and walk." The man is healed immediately pagkatapos niyang sundin si Jesus. Yun lang, it was the Sabbath. Ang ibig sabihin ng Sabbath, alam niyo, pag Sabbath, sa tradition ng Hudyo, bawal gumalaw. Sa Israel, hanggang ngayon, no, kahit yung ang trabaho mo ay taga-pindot ng elevator, hindi ka pwede magtrabaho pag Sabbath day. Tapos kapag meron silang kukunin, naglalagay sila ng tali sa baywang nila. No, nakatira ka sa farm, no? May kukunin kang dahon ng saging, halimbawa. Wala naman dahon ng saging ata. Parang Filipino version lang. Bago ka makalapit doon, kailangan merong certain mile radius, no? Na pwedeng abutin yung tinali sa'yo. Kasi para hindi ka magkaroon ng violation doon sa law, no? Law of Moses particularly. Kasi part yan ng Ten Commandments eh. So it was the Sabbath and very legalistic yung mga Jewish leaders, no?
So, Jewish leaders object to the man carrying his mat on the Sabbath kasi nga, bawal kang mag-transport from point A to point B, anything. Okay? So, it's a total rest. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magagalaw, 'di ba? Kumbaga, walang activity, no? Jesus later finds the man and tells him to sin no more. Why this is important, no? Kasi nakita ko na rin tong scenario na to eh, na when he healed the man na merong four friends, tapos binaba dun sa bubong, no, sinabi niya rin eh, sin no more. Tapos yung babae na caught in adultery, sabi niya rin, sin no more. Di ba? So, I mean, lagi yung sinasabi, no, sin no more. The man tells the leaders it was Jesus who healed him. The leaders begin to persecute Jesus. Yan yung ating observation. Tingnan naman natin yung ating interpretation. What does the text mean? So Jesus initiates healing. No? Ano ibig sabihin? The man does not ask Jesus for help. Jesus acts out of compassion and divine authority. Kasi hindi naman kilala si Jesus ng lalaki. So the man is not asking for help from Jesus kasi hindi naman alam na marunong na Diyos si Jesus na nagpapagaling siya. Pero Jesus acted out, no, because of compassion and divine authority. The man's helplessness, ano ibig sabihin? No, he had no one to help him, no, symbolizing human inability to save or heal ourselves. Alam niyo, importante maintindihan natin ang Christianity ay it's all about being dependable. Alam ko, tinuruan tayo ng mga magulang natin, ng society natin, ng culture natin, na always be self-reliant. Do not depend on others. Produce, no, by your own. Pero, tandaan niyo, pag ikaw nagsimula na, nakilala mo Panginoon, at tinanggap mo siyang Panginoon tagapagligtas, you need to understand na ang Kristyanismo is all about being dependable kay Kristo, no? Sabi nga kahit naghahanap ka lang ng parking space, dumepende ka kay Kristo. Kasi yun ang gusto niya, nakadepende ka sa Kanya dahil siya yung Lord and Savior mo. No? Importante na maging self-reliant tayo, importante na maging mag-produce tayo, pero ibig sabihin, noon, it's all our ability. Ngayon, it's our ability plus from yung grace ng Panginoon at saka blessing ng Panginoon. No, dito, pinakita dito sa story na to na helpless yung tao. Dito nakapag-reflect tayo na, o nga no, ako rin helpless din ako, kailangan ko ng Panginoon. Healing through the word. No, anong ibig sabihin? Jesus heals with a simple command, emphasizing his power and authority. Ito na yung voice-activated power ni Jesus. No? Pag sinabi niyang, no, be silent. Pag sinabi niya doon sa typhoon, be still. Di ba? Sumusunod. No? Pag sinabi niya na be healed, gumagaling. No? Pag sinabi niya na, kumbaga ito yung si Siri, si Alexa, hindi naman hindi naman bago yan. Nauna si Jesus. May mga voice-activated power siya. Diba? Let there be light, di ba? Let there be fishes sa ocean. So, kumbaga, merong power yung kanyang word, di ba? So, kaya ito yung ginamit niya. Okay, the Sabbath issue, ano? Ano naman ang interpretation natin sa Sabbath issue? Ito, ang may issue lang naman dito talaga yung mga Jewish leaders na, Jesus heals on the Sabbath, challenging the legalistic mindset of the Jewish leaders. So talagang pinakita niya, no? Kumbaga, gusto niya rin turuan kasi itong mga Jewish leaders, no? This sparks their growing opposition. So lalo silang nanggigil kay Jesus, no? Kasi hindi nga sumusunod doon sa batas, no? Sa law, Mosaic law si Jesus. No? Anong ibig sabihin naman ng sin and healing? Jesus connects the man's healing with a call to repent. Sin no more. Now, suggesting a holistic concern for the body and soul. Ayan. Naalala ko talaga yung, yung paralyzed man. Sabi niya, let me heal you first. No? I forgive your sins. Sabi niya ganun. So, nagulat yung mga tao, di ba?
Oh, bakit ka nagpo-forgive ng sin? Hindi ka naman Diyos, di ba? Sabi ng mga tao. And then after nun, pinatayo niya rin yun. Yung may apat na kaibigan na dinaan sa bubong. Ito rin, sabi niya, no? Ito, baliktad naman, no? Pinagaling niya, sabi niya, sin no more. Kasi nga, suggesting a holistic concern for body and soul. Ayan. So, ang gustong pagalingin ng Diyos ay hindi lamang ang katawan mo na may sakit, kundi ang ating kaluluwa na may sakit. Ayan. So, paano naman natin to i-apply? Now, how should I respond? No, anong application ko dito? We need to trust in Jesus, no? Not systems. We need to trust in Jesus, not systems. Dito, the man relied on a superstitious system. Yung pool, no? Kumbaga, nagre-rely siya sa magic. But Jesus brought through healing. Where do I look for help? Jesus or something else? Ayan, magandang tanong yan eh. Sa bawat problema ng ating buhay, sinong tatakbuhan natin? Si Kristo o something else? Kumbaga, di ba? Albularyo, di ba? Or uh, tawag nito, or madali ang fix, ano yung tawag nun? Yung fixer, di ba? May problema tayo sa ganito, ganyan, o kuha tayong fixer, parang ganun. Or do we pray to Jesus? Di ba? And put our trust in Him. So, application. We need all to respond to grace with obedience. Ayan. Obedience is very important. Jesus gave healing freely, but also called the man to change life, not to a changed life. How am I living in response to God's grace? So ito lahat na natatamo natin sa buhay natin ngayon ay grasya ng Panginoon. Di ba? Isang bagay kung matatawag man na sukli, siguro hindi naman natin talaga pwedeng ma-outgive ang Panginoon. Pero importante po na magkaroon tayo ng binagong buhay. Changed life. Hindi tayo pabalik-balik dun sa ating mga dating gawi. No? Kumbaga sabi nga nung kanta, sino mang tuwid ang isip, ang naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit, di ba? So, nasa ano rin yun, nasa Bible din yun. So, pagka binago tayo, dapat talikuran talaga natin yung lumang buhay natin. Tapos sabi dito, another application natin, ako, beware of legalism. Yan. The Jewish leaders were more concerned with rules than with the miracle. Am I more focused on traditions than on people? Ayan. Legalism. Ayan. Kagabi, binanggit nga nila na ano ba, i-break ko muna yung fast ko, makikipag-coffee muna ako sa kaibigan ko na pwede ko ma-share si Kristo. No, kung legalistic tayo, nako, hindi po pwede. Dapat, lahat tayo, ganito, ganyan. No, actually, to avoid legalism, I suggest na do not ask people na, kamusta yung fast mo? Tatawagin, kamusta yung fast mo? Nako, mas magaling ako sa'yo, nag-absolute ako ngayon. No? Hindi to paligsahan, ni tayo legalistic. No? Everything that you do ay patungkol sa iyo at ang Panginoon. Walang pwedeng makialam niyan, kumbaga. 'Di ba? Kumbaga ikaw 'yan, fasting mo sa kanya, ikaw 'yan, 'di ba? Kumbaga, halimbawa si Eileen, no, may sakit siya, masakit yung ulo niya, siyempre, hindi mahirap namang gawin yun, di ba? Pwede naman na ano na, reschedule na lang, di ba? Hindi naman legalistic tayo na, ako, hindi pa pwede kahit masakit ang ulo mo or kahit buntis si Faith, dapat hindi tayo ganun ka-legalistic. Na. In other ways, kumbaga, ano bang importante? Tao ba o batas, di ba? So, yun. So, yun yung tinuran ng Panginoong Jesucristo. Ayan, another thing na we need to apply to ourselves ay expect resistance. No? Doing God's will may bring criticism as it did for Jesus. Am I willing to face discomfort for the sake of truth? Halimbawa, sa workplace nyo, di ba? Pagkatapos, nakikita na maaga kang pumapasok, hindi ka ma-absent, sinasubmit mo lahat ng trabaho na binigay sa iyo ng boss mo. You are a good worker kasi you wanna worship the Lord through your work. And then people will start calling you, sip-sip naman to. Uy, nako, kumbaga, napakayabang naman ito. This person makes us look bad, no? Kumbaga, alam nyo, pag gumagawa ka ng tama, expect resistance. Ayan.
No, kahit nasaan ka pa man, no, pag tamang ginagawa mo, people will resist it. Okay? So, pero panalangin mo na lang, syempre, yung mga tao sa paligid mo na hindi umaayon sa tamang ginagawa mo. So, Jesus knows your condition. Ito, application din to. Tandaan natin palagi na alam ni Kristo ang kondisyon natin palagi sa buhay natin. No, he knew the man had been suffering a long time. Wow, 38 years, long time yon. Grabe. Jesus sees and cares about your struggles. No? He still offers healing until today. Yan. So, kahit na matagal na yung dinadaing mo sa buhay, na gusto mong mawala, makatakas dyan, umalis dyan, or kumbaga itapon na no, sa pit of hell, huwag kang maglala. Nandiyan ang Panginoon. Isang araw, no, darating ang panahon, no, you and God will work together para umalis or mawala sa kinakalagyan mo. Kagaya ng tao na to na may sakit for 38 long years. No? My goodness, 38 long years. Ang tagal. No? So ako naniniwala ako kay Patrick, no? Isang araw patatayuin siya ng Panginoon. Let's go now to our questions for discussions. Now, number one, pwede kayong pumili, pwede kayong sagutin nyo lahat kung gusto nyo, no? Walang problema. No? Or pagka gusto nyo sumagot, hindi kayo pwedeng magsalita, pwede nyo isulat sa ating chat box. Okay? Sabi dito, where in your life are you waiting for healing, change, or breakthrough? And how does this passage encourage you? Yan. Are there legalistic attitudes or rules in your spiritual life that might prevent you from celebrating what God is doing? How do you respond when God works in unexpected ways or at unexpected times? What does this passage teach you about how Jesus sees and approaches the people in pain or hopelessness? After receiving healing, no, the man tells the authorities about Jesus. How do you share what God has done in your life? Yan. Paano ka ba nag-evangelize? No? Paano ba kinukwento? Yan, napakagandang ginawa sa iyo ng Panginoon. Ayan, magsimula tayo siyempre sa suki natin, ang mga Anastasios. Take it away, Aldrin, Jasmine, Anastasios. Good evening po. Good evening. Sa akin po, yung yung last one. After receiving healing, the man tells us the authorities about Jesus. How do you share what God has done in your life? So, every time po na, yun nga po, lately, yung mga past years, na lagi po kami nagkakasakit. And we always ask for prayer. Kami po, we always pray. And every time na we get healed, we always praise the Lord. We always give God the glory. And yun nga po, yung, lalo pa yung mamatitindi, yung nagka-pneumonia po ako, nagkaroon po ako ng, within just a span of a year, yung pneumonia, yung vertigo, and then, yun nga po yung viral symptoms. Syndrome. Oh, sunod-sunod po eh. Pero I just trust in God, and I am still grateful that na he still continues to heal me. I still continue to trust him. And kasi po pinanghahawakan ko din pong testimony din po yung when I got hit and run, that yun po yung pinakamatindi, that God really restored my arm, that I'm still able to play the guitar, play the bass, to use it for his ministry, to glorify him, and serve him and serve his people. And yun po, and also I am also blessed nung doon sa life ni Brother Vince about his testimony, kasi po isa po kami yung dumalaw po kami doon, talagang hindi po talaga siya makalakad eh, pero now he's very well. Lagi po namin siya nakikita ang sumasama kahit sa practice ni na Sister Mai, ni na Marla and Michelle. So very blessed po kami sa life niya, and we share it to our relatives, like sina Nikon, sinishare namin yung testimony namin, yung testimony ni Brother Vince, and it's very encouraging and uplifting. Na I pray that na
they would be encouraged na to walk a life of faith, sina Nico and Al. Yun po, Pastor. Thank you po. May nagpipingpong pa yun. Ganun talaga kagaling ang Diyos. Sabi naman Tita Pepot, prayer request healing uli, bumalik naman ang cough and phlegm. Ayan. Dali lang po. Ayusin natin to. Dali lang po. Ayan. Lagay ko lang po dito sa ating ano. Okay. Okay. Sino next? Ate Josie, good evening. Kuya Noel, good evening. You're next. Hello po. Sa akin po, ang takeaway ko po dito sa mga napag-aralan natin na tunay nga po ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya po yung our great healer. At tunay nga po na kung tayo ay tapat sa Kanya, ay tapat, lalong mas higit na tapat ang Panginoon sa atin. Ano po, yung paglilingkod natin sa Kanya. At saka may free will po tayo kung halimbawa, kagaya nung may sakit, tinanong siya, gusto mo bang gumaling? Yung po tinanong siya. At siyempre kahit naman po sino sasabihin ay gusto niyang gumaling. Kagaya natin, alam ko po na lahat tayo ay parang may sakit. At gusto natin gumaling lahat. Hindi mo po ba sabi niyo, itong ating simbahan, hindi ito sa mga magagaling na yung mga walang sakit, kundi sa may mga sakit. Kaya tinatanong tayo ng ating Panginoon, gusto niyo bang gumaling? At nakakatuwa po dito dahil tunay nga po na nandyan lagi ang Panginoon na kahit ano pa yung ating mga mabibigat na suliranin, kaya tayong pagalingin ng ating Panginoon. Basta magtiwala tayo, tumasa tayo sa Panginoon na mapagagalingin tayo kahit anuman po itong dinadala natin. Yun po. Amen. Thank you, Tita Josie. Good evening, CJ. Brother Dave, good evening. Ayan, sandali lang po. Ayusin lang natin to. Ayan. Okay, Ate Faith, magandang gabi sa'yo. Good evening. And Evening po. Kuya Kasi Cyrus. sa number 3, yung kaso nawala po. Ano po yun? How do you respond when God works in unexpected ways or at unexpected time? So, nanda ako before, nirap ako pag yung mga, yung biglaan. Kasi parang ang lakas po ng control ko nun nung bata po ako. Yung parang sanay ako na may timetable. Wait, excuse me. Lapit ka ng konti sa mic. Medyo. Ayun po. Ayan. Ayan. So, nung unang panahon po, medyo mas bata po ako. Ang lakas po kasi ng control ko. Yung parang sanay po ako ng may timetable, may expected outcomes, may goals. Tapos, very stringent ako mag-plan, ganyan. So, pag may biglaan po nangyayari, parang, ano to, parang, nahirapan po ako. Pero through the years po, as yung, alam niyo po, habang, kung may papagawa sa yung Panginoon, na parang di mo in-expect na ganito yung mangyayari, or yung timing, parang iba, tapos susunod ka lang, lalakad ka lang, nararanasan ko po yung faithfulness ni Lord na tapat siya. Papakita ni Lord na, kaya mo kong pagkatiwalaan kahit hindi ka handa for this situation, ganyan. So through the years po, pag may mga ganun na unexpected or parang sudden changes, parang I've learned to relinquish control, parang ganun, to trust kay Lord and just, do the next right thing. Kung ano lang, parang take it one step at a time. And then, yun lang po, sumunod lang po sa Panginoon. Siyempre, minsan po, papasok pa rin yung, sabi nga ni Pastor Adet nung Sunday, yung, I believe but help me overcome my unbelief. May mga ganong moments pa rin po. Pero yung
ano lang po, na sumunod lang po sa Panginoon at magtiwala po pag may ganyan. Kasi minsan iba lang, madalas po iba talaga yung ways ni Lord kasi may tinuturo siya or may ipapakita po siyang facet sa kanya na hindi pa po natin na-experience para mas lumalim po yung pagkilala natin sa Panginoon. Parang ganun po. Amen. Amen. Salamat, Ate Faith. Si Kuya Cyrus, may baka may gustong sabihin. Copy-paste daw. Copycat. Okay, thank you, thank you. Dangawin family, magandang gabi po sa inyo, Dangawin family. Magandang gabi po. Ano nga po yung question? Ito pa, pause ko pa. Yeah, yung pong what does this passage teach you about how Jesus sees and approaches people in pain or hopelessness? So, yeah, dun po sa Bible sabi po doon na when God sees the multitude, He had compassion on them. So, yung pong compassion, meron po siya talagang love, especially for those who are in bondage of, gaya po ng sickness. And He work in urgency. Urgent po. Hindi na niya sinabing, dahil Sabat ngayon, bawal magpagaling. Bukas na lang kita pagagalingin. Balikan na lang. Right there and there, talagang He defied all the rules. Kumbaga, He break all the rules. Para lang itong lame na to na lame for 38 years to be freed. So, talagang the power has been talagang nakita po natin yung pag-ibig niya. And because of that, tunay nga na mabuti po ang Panginoon. Kumbaga, no delay. Kailangan maipadala ka agad yung healing kasi kailangan ng tao. So, yun po. He works in urgency and he work it with love. So, yun po. Amen. Amen. Thank you, Ate Janet. All right, let's go now to Ate Malen. Good evening. Nagde-drive po ba, Ate Malen? Good evening po, Pastor. Hindi na po. Ayan. Hindi na po. Labas ko. Nasabi na po ninyong lahat ang aking sasabihin. Wala na po ako ibang may dagdag kundi that God is good, and the trust we should put in Him, totoo po yun. I mean, that's all I could say. And His compassion is there. He always forgives, but sabi niya, try to sin no more. Amen. And yung compassion that, when you help other people, that doesn't mean that's from you. That's always from God. All the blessings that flows from you flow to the others. Lahat po yung galing sa Panginoon, as you said. Amen. Amen. Yun lang po. Salamat po, Ate Malen. Next would be Pastor Bong and Ate Terry. Good evening. Good evening, Pastor. Ayon sa akin, Pastor, yung sa Juan, in what does this passage teach you about Jesus sees and approaches people in pain or hopelessness? Ang kwan ko dito, Pastor, God knows what we are going through. Yung kwan natin, trials, pain, mga ganun ba? And He's always there. Na kahit na hindi natin sabihin sa Kanya, just keep on trusting in Him. Na He's always there to help us, assist us, to carry us through whatever difficulties we're going through. Tulad ng sa akin, Pastor, ikukuhan ko na yung sa trabaho ko. It was a stressful day today. Mas stressful pa compared yesterday, pero God's peace was there. Amen. Maraming akong ka-meeting, kausap. Pero nandun may mga problema. Pero I thank God na yung stress na-control ba. So I'm thankful to God na He helped me through na ma-overcome lahat nun. So ayun yung sa akin, Pastor. Sa'yo, Mami. Pastor, somewhat the same.
na kahit may problema, siguro full trust lang kay God. At Mm. saka yun nga parang sa Sunday, at saka yung sinabi mo na rin, Pastor, in one of your messages before na help me in my, I believe, but help me in my unbelief. Yung parang ganon. Tama Kasi yun. there are instances kasi na sasabihin mo nga talaga, I believe, pero deep inside, sometimes may tinge of doubt ba, Pastor? Mm. Pero full trust lang talaga kay God at hindi mag-worry kasi yan tulad ng sinabi ni Pastora that wala naman, we cannot add even one day to our lives kung mag-worry tayo. So we just offer everything to God and then let Him handle everything, Pastor. Para kay Vince, yung shinare ko rin yun kila Vince na after na, no, after. Tsaka parang sinabi ko rin ata sa pulpit yun na inaamin ko na nagduda rin ako kung gagaling si Vince. Alam mo yun? Oo. Yun din yung prayer ko Lord, help me with my unbelief. Kasi nakita ko talaga si Vince na para talagang di natatayo. Alam mo yun? Pero kaya talagang literal na luha ako nakita ko siya na yung video niya na grabe, sabi ng Diyos talaga ng milagro. Pag ginusto niya talaga, posible. Kaya Talagang, gusto ko makita ngayon si Patrick na tumayo, oo nga. tumutugtog. Kahit hindi mo na tumayo, pumunta muna ng simbahan, tumugtog, alam mo yun. Kasi magaling din siya maggitara, passion niya rin yung music, alam mo yun. So in God's time. Ayan. Pastor. Ayan. Saka syempre, Salamat. si Pastor Bong, mataba na ngayon. Oh. Di ba? Oo, Kasi mataba na nga. parang malungkot yung katawan ni Pastor Bong. Ngayon, nakita ko ang ganda na ng katawan ni Pastor Bong. God is good. God is good. God is good. Yes, Pastor. Amen. Salamat po. Ayan, Pastor Bert and Ate Alvi, magandang gabi sa inyo. Andiyan ba siya? Yun po, Sister LB, ikaw. Hindi na po copy-paste muna. Anong siya? Yun nga, yung how do you respond when God works in unexpected ways or unexpected times. Katulad po yung nangyari kanina kay Wedge. Oo nga. Nung natanggap ko po yung call ni Pastor kasi nasa work po ako kanina. Matawag po si Pastor Bert sa akin. Tapos sabi nga, nakita ko po na nasabi po niya sa akin na yun nga nangyari kay Wedge na na-smash yung kanyang windshield at yung mga bubog po napunta sa katawan niya or sa car, sa loob ng kotse. So ang una ko pong para pong kalma lang po ako, parang I was at peace with God and I know the Lord has protected my daughter. Hindi po siya talagang nasaktan, pero siyempre nag-alala. True. Nandun po yung, alam ko po kasi si Wedge po, hindi po siya ganun ka-strong when it comes to pag may mga ganyan pong sitwasyon. Madali po siyang matakot, madali po siyang mawala yung kanyang, ano po ba yan, yung kanyang focus. So pag nabigla po siya. Kaya kanina po, tinanong ko po agad kung nasaktan ba siya or meron bang ano ba siya, kung ano bang nangyari sa kanya. Sabi naman po ni Pastor, wala. So, I prayed kasi po palagi po naman namin silang pinanalangin. Tayo namang lahat po pinapanalangin po natin yung protection ng ating mga pamilya every day. So, I know the Lord has protected her po sa sitwasyon na yun. And I know siguro po the Lord is just talking to her na talagang i-focus niya yung buhay niya sa Panginoon and the Lord will really answer her pag talaga pong nagtiwala siya sa Panginoon at bibigay niya talaga yung buhay niya sa kanya. I know this is a wake-up call po sa kanya and I know sana po mag-learn siya sa mga sitwasyon na ito. Even po tayo, minsan may dumarating po mga pagsubok sa ating buhay. Hindi po minsan po nangangamba tayo, our faith is parang nag-struggle po tayo, but the Lord is there. Doon lang po tayo kakapit sa Kanya. Kaya po God is good. At alam ko po, sasakyan lang po yun, mapapalitan or maayos. But yung buhay po niya, yung na-save or na ano po siya, hindi po siya nasaktan. Yun po yung pinakaano doon. Kaya salamat po. Glory to God. Amen. Pastor Bert, meron kayo dadagdag?
Ah, Copycat ka, Dad. copy. Kinapi mo na yung sa akin. Pero Well, yung yeah. sa aminin natin, ano, pagka sa anak talaga, pag anak na Po. pinag-usapan. Minsan nga, ako personally, nagagalit ako pagka hindi nila tine-turn on yung, ano yung may tracking device kasi na yung sa, ano yun, Life 360. Ah, pag hindi nila ino-on yun, napapagalitan ko sila kasi nag-aalala ako. No? So, ganun yun pag anak ang pinag-usapan. Minsan pagtatawag sa'yo, kinakabahan ka di ba? Baka may ano. Tama kayo doon, Pastor. Oo. Kumbaga, basta anak may something na, kumbaga, may special ka na pag-aalala. Siyempre, anak mo yun Yeah. Okay. Password, meron ka dadagdag? Copy, Yun lang copy, kasi. copy paste. Siguro, before na nangyari yan, kagabi, kasi the last times, kasi yung sakyan niya, ubusan ng pagka-charge. Sabi ko, be sure before you, na-charge yung sakyan mo. Then, sinabi ko sa kanya, you just always pray. Sabi ko sa kanya, pray na, anak, ingat ka ako. Then, yun na nga, it happened yesterday, o kanina. Sabi ko sa kanya, the Lord is talking to you, kako sa kanya. Nangyaring ganyan. So, pero yun, nagpapasalamat nga na the Lord still is a sovereign God and He knows His children and taking care of them. Yun nga, nabanggit nga ni Sister Relby na natakyan lang yun at ang mahalaga ay hindi siya nasaktan ng gusto or ano. Yun lang po na pasalamat namin na really God is a God of a sovereign God who watch over us and taking care of us. Hoping and praying siguro yung kagaya ni Sister Terry na our children sometimes they are parang lumalayo sila. Hoping and praying that they will become more closer to God. And we know that someday the Lord will sila mismo ay babalik sa Panginoon. Their heart will go back to the Father. Amen. So thank you po sa alam ko na yung Wednesday natin, even this fasting natin I know the enemy will not take this sitting down kaya nagtatrabaho din siya. So much more siguro kung tayo palagi dapat magbabad tayo sa panalangin. Amen. Amen. Thank you po. Maraming salamat, Pastor Bert. Kaya huwag tayong maniniwala doon sa sinasabi ng enemy or ng mga hindi mananampalataya. Halimbawa, tutuyain tayo. O yan, akala ko ba pinapanalangin nyo? Nananalangin pa kayo, sayang naman pala yung prayer nyo, na-aksidente rin. Kaya nga yun nga yung effect ng panalangin. Na-aksidente pero nakaligtas. 'Di ba? Hindi naman tayo absuelto sa korupsyon ng mundo na to, sa chaotic world na to, sa mga aksidente or everything. Pero kaya since inaalagaan natin sa panalangin, no, ay nililigtas ng Panginoon. Kasi ano ba masira ang bagay, sasakyan, bahay o ano pa man. Pero ang importante ay niligtas tayo ng Panginoon. Amen. Salamat, salamat. Okay, basa-basa muna tayo dito. Sabi dito ni Zoe, good evening po. Sasagutin ko po yung fourth question. Hehehe. Nagbigay po ng paalala, yung parable na ni Jesus is extremely compassionate. Nagbigay po ng paalala, yung parable na si Jesus ay extremely compassionate, and can heal any kind of brokenness. Nang di po siya makalakad, broken po siya in both spiritually and physically. The Lord shows na kahit anumang sitwasyon, kahit ima-ima ang sitwasyon yun, kahit anumang sitwasyon, the Lord will constantly be there for us. Amen. Amen. Thank you, Zoe. Sabi naman ni Ate Darren, in this passage, it teaches me that God knows all our pain and struggles. Nakikita ng Panginoon ang puso natin that we long for healing at si Lord naman agad-agad at handang
magbigay ng complete healing as long as we respond in faith. Yan, it's very important, responding in faith. No, that's why sometimes yung iba hindi nabibigay yung healing or whatsoever or yung pag-alis sa atin sa sitwasyon na ayaw natin because we don't respond in faith. We need to respond in faith. Thank you, Ate Darren, for sharing that. Allison, sabi niya, number 4, no, Jesus reaching out to people is not limited, whether it be situational or mentally, physically, and spiritually unprepared. We tend to think we are undeserving to be in the presence of the Lord because of the mindset that we need to be holy in all areas of our lives, no longer able to sin and showing a perfect image to others, which is only an idea people made, quote unquote. But Jesus does not want Jesus does not want righteous people who does not need repentance, but people who are broken and is willing to reciprocate his approach to us. It does not matter how painful and hopeless circumstances are. What matters is if we will choose to bow and surrender to God, laying it all down to Him, indeed, of feeling shameful and running away. Yes, amen. Ganda naman nun, no? Gusto ko ditong part na to yung sinabi mo na um, if we will choose to bow and surrender to God. Yes. Amen. Maraming salamat. Meron pa ba? Pastor Ray, pwede ka pa pa? Andiyan pa ba si Pastor Ray? Yeah. Pastor Ray, meron ka bang gustong i-share? O baka nagda-drive si Pastor Ray? Oh. Ayan. Kuya Dave, let's go. Go ahead. Teka po. Yung first question, sabi, where in your life are you waiting for healing, change, or breakthrough? And how does this passage encourage you? Actually, yung where in my life is right now. Not necessarily yung sa hernia ko lang, kundi yung kay Patrick Noel kasi I was driving then, kaya nilagay ko listening. While the passage was being read earlier, una ko naisip si Patrick. And so parang gusto ko siyang gumaling kasi pag nangyari yung gusto ko ipagyabang sa mga taong kakilala ko at hindi ko kakilala, yung na-witness ko at ma-witness ng mga tao sa simbahan. Parang ang sarap no? Yung pakiramdam na o kita mo buhay ang Diyos. Amen. Yun lang po. Parang gusto kong maging witness sa testimony na wala yung posible kasi isipin nyo 38 years. Si Patrick hindi mo siguro niya kailangan maghintay ng 38 years bago siya gumaling. I know people, undergo sicknesses, diseases kasi if we have just the right perspective, gusto tayong gawing testimony na andyan lang Panginoon. Yun lang po. Amen. Amen. Thank you, Kuya Dave. Ayan, sige po. Tayo po'y dumako sa panalangin unless mayroon pa po kayong gustong i-share at idagdag sa ating mga tinuran. Ayan, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Isa na naman po napakagandang gabi ng pagkipagniig sa inyo, sa inyong presensya, Panginoon. At sa gabi na ito, Panginoon, pinupuri ka namin. Lalong-lalo na doon sa pinakita mong milagro na naisulat sa Gospel of John, Panginoon. Kung saan hindi mo lamang pinagaling ang kanyang pisikal na pangangatawan, kundi pinagaling mo, Panginoon, ang kanyang spiritual, Panginoon, na problema. Panginoon, sa gabi na to, ayos po namin sana itaas sa inyo. Si Tita Pepet, Panginoon, prayer request niya, Panginoon, yung cough and phlegm, Panginoon, ay tanggalin niyo, Panginoon, pagalingin niyo po siya, Panginoon, at siya po ay hindi na magkasakit uli, Panginoon, lalo na sa kanyang pagbiyahe, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, sa inyo yung sunog sa Mandaluyong, Lord, na kayo na pong mag-provide doon sa mga taong nawalan, yakapin niyo po yung mga taong nasaktan at kung meron man nawalan ng buhay, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang maging comfort and peace nila, Panginoon. We pray, Lord God, na
Si David, yung anak ni Tita Pepot, Panginoon, ay magkaroon na ng bagong trabaho, Panginoon. I-lead niyo siya, Panginoon, sa magandang trabaho, Panginoon, na kung saan siya ay lalago siya, Panginoon, na economically and also spiritually, Panginoon. We pray, Lord God, na matuloy na po yung surgery ni Kuya Dave, Panginoon. Mag-provide po kayo, Panginoon, sa kanila financially. We pray that you also provide good, wise doctors, Panginoon, sa kanila. And you give them steady hands, Panginoon, as they do the procedure, Lord God. And magkaroon ng complete healing si Kuya Dave in Jesus' name. We also pray for Ate Aileen, Lord God, na masakit ang ulo ngayon. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang humipo sa kanyang ulo at pagalingin ito, Panginoon. We pray, Lord God, na si Ate Darren, Panginoon, yung travel nila ni Kuya Noel at ng mga bata sa 14th, no? Sa July 14 sa SeaWorld, na proteksyonan niyo po sila and may they have fun doon sa family day nila na yon, Panginoon. Thank you for all the blessings, Panginoon, na binibigay niyo sa mga pamilya, sa mga bawat isa sa church upang magkaroon ng family day, mas strengthen yung bond together, Panginoon. We pray, Panginoon, kay Zoe, yung kanyang prayer request sa kanyang lola, Panginoon, na nagdo-double vision, Panginoon. Dalangin po namin na complete healing para sa kanyang lola, Panginoon. At maayos po, Panginoon, ang kanyang mata, Panginoon. We pray also, Lord, kay Wihan na tanggalin mo yung trauma, Panginoon. We pray also for the homeless person na maging maayos siya, gumaling siya, Panginoon, at makakilala sa inyo. We pray, Lord God, na maayos din, Panginoon, yung sasakyan ni Wihan, Panginoon, with all the proper documents na makuha niya. And si Wihan naman, Panginoon, ay maging emotionally stable at mawala yung trauma, Panginoon, na dulot ng insidente na ito, Panginoon. Thank you for keeping her safe, Lord God. We pray for Karen, Lord God. We pray for continuous growth, Lord God, sa kanyang spiritual life, Panginoon. Continue to protect her always at may she be the woman that you want her to be, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang plano mo sa buhay ni Karen, Panginoon. We pray for Pastor Bong, Lord God, total healing. Salamat, Panginoon, sa napakalaking development na nakita namin sa katawan ni Pastor Bong. And we also pray, Lord God, na i-complete niyo na po yung healing niya at mawala na talaga yung any problem. So lahat po ng kanyang test would be negative at magiging okay na, Panginoon. We pray, Lord God, sa protection sa mga anak namin. Dalangin namin ang mga anak namin, Panginoon, na lagi niyo pong proteksyonan sa kanilang pagdadrive, sa kanilang pagpasok sa trabaho, sa pagpunta kung saan-saan man. Ngayon na nagbabakasyon yung iba, Panginoon, dalangin din namin ang kanilang protection and guidance at nawa ay patuloy silang lumago, Panginoon, sa buhay spiritual nila. We pray for Pastor Travis, complete healing sa kanyang cancer. Thank you for the successful surgery. We pray for Beth Miguel, Panginoon, sa kanyang cancer. We pray for complete healing. We pray for Hazel, Lord God, na mabuo niya yung fundraising na sa kanyang mission, Panginoon. Taas namin, Panginoon, ang Texas flood, yung flooding, Panginoon, na kayo po ang umayos, mag-restore ng lugar, yung mga nawalan, yakapin niyo, Panginoon, at dalangin namin na kayo po ang maitaas sa sitwasyon na napakahirap at napakasakit na pangyayari, Panginoon. We pray for them. We remember them in prayer in Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa safe trip nila Allison at nila Jeannie. We pray, Lord God, for the success surgery, Panginoon, ni Baby Adrada at saka ni Tessie Laureano, Panginoon. We pray, Lord God, na maging maayos, Panginoon, ang insurance, Panginoon, at treatment, Panginoon, ng kapatid, Panginoon, ni Brother Vince, Panginoon, ang mga brothers niya, si Alan for his heart disease, at si Ralph naman, Panginoon, sa kanyang brain
surgery, Panginoon. We pray for Faith na lumabas na yung EAD niya, safe po sila ni baby, Panginoon. Maganda yung development, pati yung baby ni Jelly, Panginoon. At saka po si Tita Peps at si Tep Tep, Panginoon, ay makauwi ng maayos sa July 21 sa Pilipinas. Nataas namin ng BBS, Panginoon, na maraming umaten na bata at ma-blessed at makapagtanim kami ng salita ninyo. I pray for Ella Navarro, Panginoon, na nasa kanyang dying moments, Panginoon. I pray na if you wish to heal her, Lord God, heal her, Lord God. And I pray, Lord, we pray na if ever ay makakilala rin siya sa inyo, Panginoon, bago siya, Panginoon, ay inyong kunin, Panginoon. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng pagkakataon. No, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na hindi siya magkaroon ng pagkakataon na makilala kayo. We pray for Chris Albert, Panginoon, na complete healing sa kanyang brain cancer, yung work stress, Panginoon, ni Pastor Bong, Panginoon, tanggalin niya, Panginoon. Kung meron mang work stress, Panginoon, kagaya ng sinabi niya, meron kapayapaan sa puso dahil nasa puso niya kayo, Panginoon. We pray for our youth overnight, safe, maayos, mapibless sa mga bata, mag-enjoy sila at talagang makikilala nila kayo, Panginoon. We pray for Lauren na may sakit, Panginoon. We pray for complete healing, Panginoon, kay Lauren. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming binibless bilang individual, bilang isang pamilya, bilang isang simbahan, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay dalangin namin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po'y magbukas na ng bintana at tayo ay mag-picture-picture. Ayan. Amen. Sabi ni Ate Malen. Okidoki. Okidoki. Ayan, ayan, ayan. Function F5. Ayan. Ayan. Hintayin natin. Good evening, Brother Noel. Hi, Anaya. Hello, hello. Ayan. Okay, Dukes. Hi, Ebangs. Cutie Ebangs. Okay, at the count of 3. 1, 2, 3. Smile. Ayan, susunod, kasama na sa picture taking yung baby ni Cyrus at ni Faith. God bless you guys. See you tomorrow night. Bye-bye. Thank you po. Thank you. Good night. Bye-bye po. Good night. Good night. Night, good night. Bye.